Yung pangalawa nating topic mga boss, kung naaalala niyo po ibina-vlog po natin yung paninira o yung pananabotahe 'no, na ginagawa kay George Garcia, mga kababayan. Eto po ngayon, ako kasi yun yung nakikita ko, yun yung opinyon ko, eh. Sinasabotahe ang COMELEC. Paano po? Yung mga papeles, dokumento na sinasabi nila, eh, puro wala naman pong mga katotohanan. 4 sa 6 na bank account na nakalista po doon sa papel nila, eh, hindi po nag-e-exist. So, ano po ibig sabihin nun mga kababayan? Sinisiraan lang po, paninira lang po kay George Garcia. Palibhasa, eh, si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-upo, eh. Oh, kaya ang gusto po nilang ipamukha sa taong bayan mga bossing, "Oh, tignan niyo natalo kami. Tignan mo puro administrasyon ang nakaupo." Kasi itong si George Garcia, eh, binabayaran, may nagbabayad, may nagpi-finance para dayain ang eleksyon, ganyan po 'yan mga kababayan. So, hindi pa po nag-e-eleksyon, hindi pa po natatalo, may nakahanda na po silang pang ano tawag dun, meron na silang nakahandang, um, pangsabi sa tao kung bakit sila natalo. Oo, na dinaya. Panoorin po natin itong balita na ito, yan na yung isa po na nakatanggap si Congressman Erice dating congressman, eh, ayun, umatras na din. Chairman George Erwin Garcia. Ayan, itinanggi ang alegasyon, eto si Erice. Nauna po kasi mga kababayan, ang ginawa nila, nauna silang, pumunta o humarap sa mga media bago nila i-verify kung yung mga bank account ba dun na nandoon sa papeles o dokumentong pinapakita nila, eh, existing yung mga bank account. Nagpa-interview muna, ganito, ganyan, bago nila i-verify. Eh, ang dali-dali ho nun. Sige nga, check nga muna natin ito, i-verify nga muna natin sa mga bangko ito kung okay o hindi. 'Pag hindi, 'wag na natin tuloy. Ibig sabihin paninira lang 'to. Eh, baliktad ho ang nangyari. Oh, media muna tayo. Ngayon merong mga tao na ang ginagawa makarinig lang po 'no, marinig, "Oh, eto yung, headline sa aming balita, COMELEC tumatanggap ng bayad." Eh, yung iba hindi na inaano yun, hindi na dinidig yun, mga kababayan. Basta, okey na yun, COMELEC tumatanggap ng bayad, grabe pala sila diyan. Gano'n na lang po yun mga bossing. 'Pag hindi inintinding maigi yung balita. So, palagay ko, yan yung naiisip nila na, sige pamedya mo. Kasi may mga tao na maniniwala agad yan kahit hindi natin beripikado. Baliktad pa po si George Garcia pa ang nagpa-verify nung mga, account na nakasulat dun. O eto po ngayon ang sagot ni Erice. Itinanggi ni dating Caloocan City Representative Edgar Egay Erice na si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang tinukoy niyang COMELEC official na Ayan mga kababayan, itinanggi niya na si George Erwin Garcia ang COMELEC official na sinasabi niyang merong mga bank account o tumatanggap nung mga lagay, mga bossing. Itinanggi hindi daw po si George Garcia yung sinasabi niyang tao o COMELEC official. Kasi inaano ko yan, hina-highlights ko po yan mga kababayan dahil sa bandang kalagitnaan po nitong video na ito, eh, matutunghayan natin o malalaman natin kung talaga bang hindi niya sinabi na si George Garcia yon. Oh. tumanggap ng perang aabot sa $15 million mula sa South Korea. Sa panayam kay Erice, sinabi nito na wala siyang partikular na binanggit na pangalan kung sino ang nasabing opisyal. Wala daw po. Wala naman kasi yun naman talaga yung pinapakita nila at pinapamukha nila doon sa mga pa-interview nila, doon sa mga pa-press conference nila, walang pangalan. No, pero isasubmit ko muna ito kay isasubmit ko muna ito kay George Garcia para i-check niya kung totoo ba. May pa ganun pa,
Dapat sila po muna nag-check niyan. PBBM lang malakas. Shout out sa iyo. Mirna Maramag, sayang si Macanyas, Ilocano pa man din. Kung ano-ano na lang pinag-iimbento. O, tuloy. Kasama din anya sa sulat ang dokumentong naglalaman ng sensitibong impormasyon Ha? na sa paniniwala niya ay dapat tingnan at magkomentaryo si Garcia. Ayun. So, dapat tignan at magkomento. So, sined nga nila kay George Garcia, mga bossing. Kaya naman si George Garcia sabi, Diyos ko po, hindi ko naman dapat sagutin to, pero kailangan kong sagutin kasi may mamamayang Pilipino na nag-iintay ng kung ano ang katotohanan. Oh, which is tama naman po. Sabi ko nga po sa inyo no, kapag alam ng isang tao kung ano yung katotohanan, magmamadali pa yang magpaliwanag. Magmamadali pa yang pumunta doon sa mga investigasyon. Pero kapag kayong mga tao hindi alam kung ano ang isasagot doon sa mga investigasyon at kung ano ang isasagot doon sa mga alegasyon sa kanila, magtatago yan, hindi pupunta yan, hindi sisipot yan. Kagaya na lang ni kayo na magpangalan dyan sa mga yan. Tuloy, sabi dito, wala! Ang sabi ko, he is the chairman. He is the chairman of COMELEC. His obligation is to investigate this because this is a very serious matter. So itinanggi niya, wala daw siyang pinapangalanan, which is yun po yung nakikita natin sa mga balita po. Na talagang hindi niya naman pinapangalanan. Pero pagdating po doon sa sulat o sa liham, mga kababayan, eto na. Wala. Ang sabi ko, he's the chairman. He's the chairman of COMELEC. His obligation is to investigate this because this is a very serious matter. Pero sa sulat nito kay Chairman Garcia, partikular na binanggit nito ang linyang your banking history and details na tumutukoy kay Garcia. Ayan dito. Yan nakasulat. Lakihan natin. Attached to this letter is a confidential document about your banking. Your. Kanino naka-address yan? Kay George Garcia. Naka-attach dito sa sulat na ito ang confidential na dokumento tungkol sa iyong banking history and details. Hindi pinangalanan. Hindi pinangalanan sa mainstream, mga bossing. Dahil nga, naramdaman na ni George Garcia na siya yung tinatarget. Kaya agad-agad pong nagpaliwanag sa mga media si Garcia. So ngayon, itinatanggi niya, mga kababayan, hindi kita pinangalanan, wala akong pinangalan. Hindi ikaw yung tinatarget o hindi ikaw yung gusto naming sabihin. Pero dito sa letter na ipinadala niya, na na-receive ng COMELEC, ang nakasulat po ay attached to this letter is a confidential document about your banking history and detail. This document contains sensitive information that I believe warrants your verification and comment. Tingnan niyo po, mga kababayan. Atras ngayon. Siguro, nabasa niya, napansin niya sa taong bayan. Naku po, nag-boomerang sa akin itong ginagawa ko yata. Nahalata yata ng taong bayan. Na itong mga ganitong hakbangin. Tuloy ko ho, mga kababayan. Ayon naman kay Garcia, maganda sanang mag-issue ng waiver ang sino mang nag-aakusa para pag-asampa naman nila ng kaso. Correct. Kasi po, sabi, sige, ganito na lang. Pirmahan natin. Manumpa tayo. Sumpaan nyo yung sinasabi ninyo. Para maresbakan. Diba? Kaya nga, klaro na si Garcia ang tinutukoy ni Erice. Sabi ni Ma'am Violeta Madarang. Ay, Chang, shout out sa'yo. Lakas talaga nitong si Ai Chang. Shout out. Guan Arlis. Sa ngayon, 4 sa 6 na local bank accounts na isinumite ni Erice ang napatunayang peke o hindi umiiral na account. Ayon pa 4 sa 6 na hindi napatunayan, hindi umiiral, hindi gumagana, not exist. kay Commissioner Socorro Inting, bilang isang dating huwes, ang dokumento ni Erice ay hindi tatanggapin sa korte na ebidensya
dahil sa isang nakitang peke ay lalabas na peke na ang lahat. Correct. Tama ho, mga kababayan. Alam niyo po, ang isa lang ang napatunayan po na hindi peke, yung PIDEA leaks. Kasi po may butas ng puncher daw po kaya hindi peke. Ano 'to, tanim ebidensya na naman? Parang ang hilig ng mga tao ngayon sa tanim ebidensya. Ano? Sino ba yung mga sino ba yung mga umaamin na ano, um, ginagawa nilang magtanim ng ebidensya? Merong mga gano'n, eh, 'no? May mga umaamin na sabi, "Nagtatanim kami ng ebidensya." Umaamin ho talaga, mga bossing. 'Di ho ba? Oh, tuloy. False in one thing, false in everything. Kitang-kita na eh. Sinamahan ng mga false accounts. So, ibig sabihin yan, malamang false accounts din yung nakalista doon. So, this puts a cloud of doubt on the integrity of the accusers of the chairman. Ngayon po, mga kababayan, no? Yang kay George Garcia tapos na. Napatunayan niya na po, mga kababayan, na walang tanggap-tanggap. Ano na puro tanim ebidensya yung ginagawa sa kanya. Mga bossing. Kaya nga nagulat ako, binlog pa nila Maharlika. Pinipilit pa, no? Pinipilit pa. Nako, eto, Comelec, ganyan, ganyan. With matching, nagsasalubong yung mata. Yung Comelec, mandadaya na, ganito, ganyan. Ngayon, yung kay George Garcia, mga kababayan, tapos na yan. Napatunayan niya na walang ganyan. Ang tanong, kung si George Garcia po ba, tapos na doon sa mga nagsasabi na kumbaga, hindi nga siya pinangalanan daw po, mga kababayan, pero alam niya at ramdam niya na siya yung pinapatamaan. Tapos na kaya yan? Or, re-rest back at kailangan turuan ng leksyon po, mga bossing. Kailangan turuan ng leksyon. Baka magsampa din po ng kaso yan. Paninirang puri o kung ano man po, mga bossing. Di ba?